Muli po natin buksan ang ating mga Biblia sa aklat ng Kawikaan, Proverbs, sa chapter 23, verse 23, na ating scriptural reading kanina. At muli po nating pagbulay-bulayan at basahin ang salita ng ating Panginoon, na kung saan ay sinasabi po dito in verse 23, hanapin mo ang katotohanan at karunungan at unawa, pahalagaan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Tayo po ay manalangin. Ang Diyos, salamat po muli sa oras, panahon na binigay po ninyo. Ang salita mo ay aming pag-aralan, namnamin ang mga katotohanan po ito, sapagkat nandito po ang buhay po namin bilang mga Kristiyano, pagkain po ito ng aming kaluluwa. At limos po muli namin ang tulong ng banal na Espiritu na pagpalain ang pandinig po ng bawat isa. Sana Lord, hindi po ito masayang, kundi ito ay aming isa puso, sapagkat salita mo po ito na buhay na siyang magiging ilaw at lampara po namin bilang paglakad ng isang Kristiyano. Salamat po, ito po aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kahapon po ay nandun po tayo sa Couples Fellowship. Natungayan po natin ang lahat ng mga katotohanan patungkol po sa marriage life, patungo sa pag-aasawa. And alam niyo ba na isa sa pinakamalaking sources of confusion in our generation is the breakdown God's design for the home, di ba? Sinagasaan kasi. So, yung mga tungkulin, to ay naghahalo-halo na. Yung mga responsibilidad ay naging blurred. Of course, yung authority ay na-reject. That's why many homes today suffer because the biblical structure of marriage has been ignored or reverse. So, ganun din po mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kapag ang katotohanan ay ating ipinagpalit at iniwanan, ay ganun din po ang mangyari sa Kristiyano. At ganyan nga ang nangyari sa ating mga buhay nung hindi pa tayo Kristiyano. Because alam po natin, yan na ngayon totoo, ay inayawan po natin. Di ba? Kapag may mga traffic sign, traffic rules, kapag in-ignore po natin what happened ay mangyayari. So, ganun din po ang mangyayari sa nagsasabi na sila ay Kristiyano. Kaya maraming mga Kristiyano ngayon ang napapahamak at nawawala sa mga sikpilan. Hindi pa nga sikat, laos na. Napapakinggan po natin. Kaya dito sa Proverbs, si Solomon na mismo ang nagsabi is the wisest man na nabubuhay. Kaya itong challenge na ito ay isa itong malalim, malawak na utos na kung saan ay bibilhin daw natin ang katotohanan at hindi daw natin ibebenta ito. Kapag nasa iyo na ang katotohanan, ay huwag daw nating ibenta. Why? Because sa ating mundong kinalalagyan ay umaapaw ang mga half-truths. No? Kahit half-truths yan ay kasinungalingan pa rin yan. No? Dahil natakpan o maaaring nahati po siya. And then, di lamang po yun. Nag-uumapaw ang mga pleasure na nakikita po natin. Yung mga bagay na naghihila sa mga Kristiyano. Kaya itong verse na ito ay ipinapakita niya. It recognized as a priceless treasure. No? Kapag meron ka nito, ito yung walang kapantay na presyo ang katotohanan. Why? Because ito ay nangangailangan, it demands our pursuit. Ibig sabihin, inahikayat po tayo, dinidemanda po dito yung ating pagnanais na abutin
So of course, kapag meron ka isang bagay na gustong kunin, pilitin na gagawin, it will give a sacrifice, di ba? Magsasakripisyo po tayo. And of course, ang ating commitment, dyan makikita, no? Panghahawakan po natin. Kaya, again, this is my second time na may preach po ito. Yung una, nung nasa ano pa tayo, nasa kabilang bakod pa tayo. It means nasa kabilang paniniwala po tayo. Right? Ngayon ay ito na yung pagkakataon. Because why? Because this is true. Dahil it happens, nangyayari ngayon sa mga Kristiyano. Iniwanan nila yung katotohanan. Iniwanan nila yung dati na kanilang pinagpipitagan, pinag-iingatan na katotohanan at iniwan. At ganun nga ang nangyari. Kaya sa pagkakataon po ito, ay hanapin po natin yung kahalagaan po nito. Yung paghihirap na ito ay makuha. The cost of acquiring it. No? Yung halimbawa, pinilit mo na makuha po ito. Of course, there is a prices. No? Merong halaga po ito. Kaya kapag pinaghirapan mo iyan, ay suppose, maniniwala po tayo na merong kaakibat na pagpapala. At kung paano po natin ipamumuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. At mahalaga po ito dahil ito ay katotohanan. Nais natin mabuhay sa gitna ng mga katotohanan. Kaya ito po ay ikukonsidera po natin na isa itong kayamanang na katotohanan na kung saan ang lahat ng mga Kristiyano o sino man na tao ay nananawagan ang Diyos, right? Na ito ay mapasa Kanya. Kaya ito ay kayamanan sa nagnanais na makamtan po ito. Kaya tignan po natin kung ano ang kahalagaan ng katotohanan pong ito. Okay? Ito ba ay talagang totoo as a precious truth o treasure? Ito ba talaga ay kayamanan? Of course. Lahat naman po tayo, kayamanan, lahat yan, kayamanan. Di ba? Lahat po yan. Pag nebulsa mo, nailagay mo sa puso mo, imagine, 1,000, more than 1,000 promises na meron dyan. Right? Kaya kayamanan po yan. Sa inyo na lahat, akin ito. Biblia. Dahil hindi lang kayamanan ang bibigay sa akin, kundi magbibigay po ito ng tamang direksyon. While yung kayamanan, yan yung magbubulid sa iyo para ikaw ay magiging, lalo pang magiging sakim. That's why this text, this scripture, ay inuudyukan po tayo na bilhin ang katotohanan by the truth. Kaya dito, ibig lang sabihin, pinapakita yung walang kapantay na presyo po nito. No? Ibig lang sabihin, it highlights its incomparable worth. Yung walang kapantay na presyo po nito. Kaya tandaan po natin, yung katotohanan ay hindi ito a common commodity. No? Truth is not a common commodity, but a divine treasure more valuable than gold or silver. Bakit? Kasi ito nagbubukas, nagpapakita kung ano ang meron na dapat po nating pagsumikapan. Ibig sabihin, it transcends worldly position. Why? Because ito ay nagpapakita ng panahon, ang mahabang panahon. Kaya kapag ito ay binigyan po natin ang katotohanan, itong truth pong ito, at binigyan po natin ang halaga po nito, ang katotohanan pong ito, of course, dito ay natin inilalatag ang ating kayamanan. Ang pinapatungkulan ko dito ay kayamanan mula sa langit. Kayamanan. Dito tayo nagtitreasure, nag-lay out ng ating kayamanan sa langit. Okay? Dalan lang po natin ng mga bagay, mga tangan-tangan po nating kayamanan, yan po ay kinakain at kinakalawang at nasisira. Kaya nga sabi ng Psalms 19, verse 19 to verse 9 to 10,
Sabi niya, the fear of the Lord is clean and enduring forever. The judgment of the Lord are true and righteous all together. More to be desired. No? More to be desired. Dapat, ibig sabihin, mas lalo pa nating asamin, kunin. Why? Because they are, ibig sabihin, ito yung mas desire natin than anything. No? Na kayamanan sa mundo, o ginto man yan, o pilak man yan, di ba? At mas matamis pa sa pulot ng honey and honey. Yan po yung pinapatungkulan ng katotohanan. Kaya makikita po natin, bakit mahalaga po ito? Sapagkat ito yung esensya ng katotohanan as God character. Character po ito ng Diyos. The truth. Right? Yung tandaan po natin, ay hindi lamang ito konsepto ng tao. This is not a concept. Okay? Kundi ito ay presensya, persona ng ating Panginoon. Di ba? Di ba sinabi niya in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Siya daw yung katotohanan. Kaya mahalaga na makita po natin. Dahil ang ating Panginoon mismo, siya ang nagdeklara po nito na ang katotohanan ay talagang umaagos, umaapaw, dumadaan, dumadaloy sa likas ng ating Diyos. It flows from the nature of God. Na ibig sabihin, kapag sa Kanya dumadaloy ang katotohanan, ay hindi siya pwedeng magsinungaling sa iyo. Right? Yung mga sinasabi niya sa iyo, pawang mga katotohanan po yun. Right? So, ibig lang sabihin, sa katauhan ng ating Panginoong Isus, ay dito natin makikita the ultimate expression of truth. Okay? Na kung saan ay ipinakita ang kalooban ng Diyos at ang karakter ng Diyos sa atin. Na kita po natin, natunghayan po natin yung kanyang karakter. Ano ba yung karakter niya? Purpose, andun yung perfectong kalooban ng Diyos. Kaya upon reading this word of truth, makikita mo yung kanyang perfect will at ang kanyang karakter. Diba? And again, yung truth, yan din yung nagpapadalisay sa bawat Kristiyano. Di ba? Sinabi po niya sa 17:17 ng John, sanctify them by your truth. No? Naglilinis yung katotohanan sa atin. Okay? Why? Because sabi ni Christ sa kanya, because your word is truth. So, ibig sabihin, kapag sinabi natin God's word, this is the scripture, ay ito yung ultimate source of truth. Bakit? Kasi ito ay nag-umpisa, nagsimula sa Diyos. Ng Diyos na kung saan, kailanman, ay hindi po nagsinungaling sa iyo. Bakit? Kasi yung katotohanan pong ito ay inire-reveal lamang ng Diyos kung sino siya. Okay? Ang kalooban niya sa mga sangkatauhan, ang kanyang pagliligtas na plano sa pamamagitan ni Jesucristo. Right? Kaya pawang mga katotohanan lamang ang ating mga natutunghayan. Kaya ganoon din po ang ating Diyos, mga kapatid. Yung katotohanan ay talagang umugat sa walang hanggang karakter, hindi nagbabagong karakter ng Diyos. Of course, kapag nasa atin ang katotohanan at alam natin ang katotohanan, ay ito yung mag-guide po sa atin through all the uncertainties of life. Kung wala pong Biblia, lahat tayo ay mga ngapa. Kasi di natin alam.
Okay? Hindi naman tayo pwedeng manangan sa pangako ko sa'yo. Hindi naman kayo pwedeng manangan sa pangako ng sino man, di ba? Lahat po yun talagang unknown. Walang kasiguruhan. Pero sa salita ng Diyos ay pawang katotohanan because ang ating Panginoon, siya yung katotohanan, siya yung eternal truth, at yan din ang maggagabay sa atin bilang mga Kristiyano for your safety and for the purposes of life. Kaya mga kapatid, ang katotohanan ay siyang pundasyon ng ating mga spiritual na pamumuhay, lalo na sa ating paglago at pagtanda bilang mga Kristiyano. Subukan mong pakainin, punuin ang mga bata ng kasinungalingan. At lalaki yan ang sinungaling at walang matutunan. Di ba? Katulad din po tayo ng mga bata din. Kapag pinuno tayo ng katotohanan, of course, saan mapupunta po doon? Hindi ang ating sarili ay mag-crave sa bawat katotohanan. Okay? Yan, nagiging aware po tayo. Yan ba ay totoo? Yan ba ay mapapakinabangan ba? Puro kasilungan. Diba? Isa sa paraan para ma-check po natin kung talaga ay totoo. Right? So, ganun din, mga kapatid. Kapag ikaw ay natamnan ng katotohanan bilang Kristiyano, alam po ninyo ay tayo ay mag-crave din. Hahanapin po natin, magugutom po tayo sa salita ng Diyos. Okay? For your spiritual growth, yung paglago mo bilang isang Kristiyano, mag-crave ka sa salita ng Diyos. Why? Because ang katotohanan ay siyang pundasyon para siya ang maghubog ng iyong pananampalataya at paniniwala. Walang katotohanan ay hindi ka mahuhubog sa lahat ng bagay. At yan din ang maghuhubog ng iyong karakter. At yan din ang magpiprepare sa iyo to do good works. In every good works. Okay? Yan yung mag-aakay po sa atin. Kaya kung walang katotohanan, of course, nasa pangalib po tayo ng toast and fro. Okay? Toast about every wind of doctrine, lalo na sa doktrina, lalo na sa buhay. Di ba? Kapag walang katotohanan. Tandaan mo, kapag ang isang bahay ay itinanim o itinayo sa isang buhangin, ay talagang magkukulaps po ito under pressure. Kaya kapag naitanim sa katotohanan, sa rock, ay hindi po yan magigibawan because God's truth, okay, it is the unshakable foundation for our spiritual lives. Of course, lahat naman po tayo ay umaasam dyan. Nagnanais po dyan na lumago po tayo, na lumago ang ating spiritual na pamumuhay. Kaya kung wala po ito, ay magiging vulnerable po ang bawat Kristiyano. Saan? Maraming faktor na magiging vulnerable ang Kristiyano. Di ba? Lalo na sa buhay. Sa bagyo ng buhay. Okay? Hindi mo matatanganan because, of course, puro false teaching, false, everything false. Mali. Kaya walang makakapag-tsatsaga. Di ba? Di ka magtsatsaga bilang Kristiyano. Alis at aalis ka. Kaya maraming mga Kristiyanong natatangay because yung tangan-tangan nilang katotohanan maaaring pinagpalit sa sanlibutan. Yan po ang nangyari at it happens to those Christians, no? Lalo na sa mga baguhang Kristiyano and even mga matatandang Kristiyano ay talaga namang na-drift away po sila. Kaya tingnan po natin, ano ba talaga ang katotohanan po nito if we
going to acquire, no? Kapag pinagsikapan po natin na i-obtain ang katotohanan, ano ang pinaka-cost ng obtaining this truth? At marami naman ang nangyari, di ba? Sa iyong buhay po natin bilang mga Kristiyano. Mas lalo pa nating pinagtindi dahil lalo pa nating natutunan ang mga katotohanan. No? Iniwan na natin yung mga dating half-truth. Okay? Nakakala natin, yun na yung mga katotohanan. Meron palang mas totoo at mas nakita po natin na naging mas matibay pa ang iyong pananampalataya. Kaya ano magiging cause po nito? Okay? Ano ba yung pagsisikap po natin, yung diligence po natin, yung effort po natin to pursue, okay? Sa mga katotohanan po ito. Ano ba ang bunga nito? Okay? While, of course, ang requirements ng pagpursue ng katotohanan, of course, ay it takes sacrifice. Intentional, no, na dapat po nating gawin. That's why Solomon exhorts us to seek wisdom. Okay? Inuutosan po tayo ni Solomon na in-exhort tayo, pinapalakas po tayo ni Solomon to seek wisdom as we would silver and hidden treasure. Why? Bakit? Inuutosan po tayo. At of course, wala tayong gagawin po dito, kundi meron tayong responsibilidad din. No? Ano ang nakakasakop sa ating pag-pursue ng katotohanan po ito? Of course, kasama po dito yung ating diligent, yung pagsusumikap. Okay? Hindi naman po pwedeng isusubo na lang sa iyo. Kailangan po ng pagsisikap ng bawat Kristiyano. Of course. Di ba? Yan bang Biblia mo? Basta na lang lalabas yan? Basta na lang bang papasok sa iyo yung laman yan? Hindi. Of course, we need to study diligently. Di ba? Kailangan natin pag-aralan diligently. And of course, meron na tayong mga tools. Okay? May mga tools po tayo kung paano po natin pag-aaralan ang Biblia, mga tools na ibinigay po sa atin. Hindi naman basta-basta pahirapan mo sa sarili. Kahit sumsub mo yung sarili mo, di ba? Bakit kaya hindi ko maintindihan? May mga tools na ibinigay po sa atin. So, it involves diligent study, prayer, full meditation. Ayan yung mga kasama po doon. And of course, yung desire mo, yung pagnanasa mo na malaman ang Diyos ng mas malalim pa. Kung wala po yan, never na magsusumikap ka ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung wala kang desire na matutunan at makilala pa ang iyong Panginoon bilang tagapagligtas. Di ba? Kung wala po yun, ay imposible po mga kapatid. Kaya yung pagpursot ng katotohanan, of course, sinabi ko na kanina, it requires diligence, effort. No? Okay? Kaya kapag ginawa mo po yan, of course, there is a reward, a greater reward than gold. Yan yun po yung pangako ng Biblia. Right? So, kailangan din po natin ng sakripisyo. Kailangan din po natin ng commitment. Kahapon, puro commitment ang binabanggit. No? May 3 sipa. Yung speaker po natin, puro tawag doon, alliterated. Sinasabi. Pagdating doon. Kailangan po natin ng sacrifice. Kailangan natin ng commitment to acquire this wisdom. Kaya si Job in chapter 28 ay talaga namang dinescribe niya the pursuit of wisdom. Okay? Sabi niya, hindi natatagpuan ang
katalinuhan sa ilalim ng dagat. Okay? Or acquired with gold. Kaya sabi po, true wisdom comes from fearing the Lord and turning from evil. Okay? Na ibig lang sabihin, it demands our worldly surrendering to Him. Kung hindi man lang natin gagawin po yun, ay hindi rin mangyayari. No? Biglang sabihin, kapag hindi mo pinursu, never na ang Kristiyano ay lumago sa katotohanan. Kaya marami ding sakripisyo na dapat po natin gawin. No? Kaya ang ating Panginoon, dinescribe po niya yung isang merchant in Matthew chapter 13, verse 45 to 46. Na kung saan yung merchant po na yun, na kung saan ay nakahanap ng a pearl of great value. Okay? Nung nahanap niya, pininta po niya lahat ang kanyang pag-aari para lang makuha at mapag-ari yung mga bagay po yun. So, ganun po ang dapat po nating pagsusikap. Ibig sabihin, acquiring God's truth, it needs sacrifice. It acquires sacrifice. Okay? Ano ba yung mga sacrifice? Maaring katumbas ng kaibigan mo o yung nililiyag mo. Right? Maaring inahamon ka na bitawan mo yan. Kaya hindi yan ang para sa'yo. Right? Kaya maraming nadiskurahing marriage life because those truth, no? It was dispersed, disregard, binaligtad. Biro mo, nagbigay ng design ng Diyos regarding marriage life. No? Dinisregard, binaluktot. Kasi dahil sa kasalanan, of course, sin implanted to the heart of men and women para yung prinsipyo ng pamumuno ay na-dislocate. Imagine, isa sa disenyo ng Diyos, yung pamumuno at pagpapasakop ay hindi matanggap ngayon ng mga tao. Right? Yan yung design ng Diyos para magkaroon ng good harmony between man and wife in marriage. Di ba? Kapag yun ay na-dislocate, wala na. Okay? Kaya ang tao, ang lalaki, nagkakaroon ngayon ng temptation to be harsh. Okay? Ang babae naman, nagkakaroon ng temptation to reject yung pagpapasako at saka yung pamumuno ng lalaki nagiging harsh. Napaliktad. Nasa laula. At yan ang nagiging bunga ng pag-reverse sa mga katotohanan. So, parang din, mga kapatid, sa buhay ng Kristiyano, kaya nga may kaakibat na katumbas. No? Kung halimbawa, kaibigan mo, siya yung nagdadala sa iyo sa ikapapahamak mo, iwanan mo siya. Because your friendship. Okay? O yung worldly success mo. Kung yan ang magiging dahilan, dahil ang katotohanan na sa iyo at ipagpapalit mo, iwanan mo ang success mo yan. Yeah. Or comfort. Maaaring yun din ang dahilan para ang katotohanan ay iwanan mo. Bitawan mo yan. Okay? Bitawan mo yan. Pero mga kapatid, merong isang nagro-rule sa buhay po natin bilang mga Kristiyano. Bilang Kristiyano, nasa inyo ang banal na Espiritu. Dahil ang trabaho ng Espiritu, ng banal na Espiritu, is to guide us in all truth. Kaya nga ito yung pinangako ng ating Panginoon, yung banal na Espiritu, yung Espiritu ng katotohanan. Dahil siya ang magiging gabay po natin sa lahat ng katotohanan. Okay, kung wala po ito, you cannot have the truth. Wala kang abilidad to understand spiritual truths. Di ba? Kung wala po yun, hindi natin maintindihan, maunawaan ang mga spiritual na bagay without
the help of the Holy Spirit. Kasi yan po yung magbibigay po sa atin para maintindihan po natin ang mga spiritual na katotohanan. Kaya malaking tulong siya ang gumagabay po sa atin, ang banal na espiritu na nasa atin. Mga kapatid, ano talaga ang benefits ng katotohanan po ito? Yung walang katumbas na katotohanan po ito. Ano ba ang makikita po natin? Ano ba ang pakinabang ng tao o ng Kristiyano sa katotohanan po ito? Of course, andyan yung wisdom. Okay? Applying to daily life. Yung wisdom. Yan yung pangako. Di ba? Ano ba yung katotohanan na makukuha po natin? Ano bang beneficio ng valuable truths po nito? O yung wisdom. Dahil ito yung kailangan po natin in our daily lives. That's why Proverbs describe wisdom as more profitable than silver and yielding better returns than gold. Kaya kapag niyakap po natin ang katotohanan, ano ba ang makukuha po natin? Of course, we gain the discernment. Kailangan po ito natin in our godly decision that lead to peace and joy. Kailangan po natin ito. Okay? Kailangan po ng bawat Christian. Ano pa? Instruction. God's guidance for our righteousness life. No? Of course, lahat po yan ay ninanais po natin yung gabay ng Diyos para makapamuhay po tayo ng tamang pamumuhay. Kaya nga yung salita na nasa natin kanina ay ipinapakita na ang salita ng Diyos ay katulad ito ng lampara ng ating paa at ilaw ng ating daan. Nakakita na ba kayo ng kandila na kapag inilagay mo at inipit mo doon sa paa mo, subukan mong ipitin yung kandila. Bawat hakbang mo, makikita mo yung butas o yung matibong sa bawat paghakbang po natin. Naliliwanagan yung ating daan. Ganun po ang itinuturing ang salita ng Diyos. Okay? Kaya kapag nasa iyo po ito, it provides clarity and direction. Magbibigay po ito ng tulong sa buhay po natin sa lahat ng mga challenges. At ito ay mag-ahad lang para maging patibong sa kasalanan. Kaya maraming bumabagsak, mga Kristiyano, sa kasalanan. Dahil ang katotohanan ay binitawan. Okay? Naging malabo sa kanila ang katotohanan. Okay? Dahil ang katotohanan pong ito, ang siyang mag-i-equip po sa atin to walk in righteousness. At ito rin po ang magbibigay po sa atin to fulfill God's purposes. Kung wala po ito, wala po, blanco tayo po lahat. Ano pang may bibigay ng mga katotohanan po ito? Of course, magbibigay po sa atin ng insight na ibiglang sabihin, magkakaroon tayo ng discernment, understanding. Maintindihan po natin ang salita ng Diyos. Ng salita ng Diyos, ang siyang magiging kaakibat po natin, magiging ilaw po natin. Okay? Maintindihan po natin. At ang katotohanan din po ito, ang siyang magpapatulis ng ating mga spiritual perception. Magbibigay po ito sa atin to ma-discern po natin from good to evil. Kaya maraming daday mga Kristiyano. Okay? Hindi niya na-discern ang mabuti at masama dahil ang katotohanan, okay, ay iniwan. Kaya, mga kapatid, naisin po natin
na yakapin ang katotohanan po. Yan po ang naging dahilan. Sapagkat hindi nila niyakap ang katotohanan. Okay? Bakit natin ninanais na yakapin ang katotohanan? Because ito yung magbibigay, magkukultivate po sa atin. Okay? For hungering for truth. Okay? Diba? Yung example po dito sa Psalms, yung deer, okay? Na kung saan ay nagagalak po siya na to ponds for streams of water. So, ganun din po tayo mga kapatid. Ganyan ang mangyayari sa isang Kristiyano. Magkakaroon po siya ng pagkauhaw sa Diyos at ang katotohanan po ito. Okay? At yan din ang magkukultivate po sa atin for deep hunger for truth. Kung wala po ito, wala. Hindi mangyayari. Hindi naman po pwedeng automatic. Hindi naman po pwedeng milagro ang ihintayin po natin as those past Christians o yung mga Kristiyanong moderno ngayon as the Spirit leads. Hindi po pwede yun. No? Hindi pwedeng mangyayari yun. Hanggat wala sa iyong katotohanan, salita ng Diyos. Kalokohan yun. No? Kalokohan po yun. Kaya bilang hamon, we have to study and meditate on God's Word. Okay? Kung talagang tunay na pinagpala ka, tandaan mo, dapat magdi-delight ka sa batas ng Diyos. Okay? Dapat ninanamnam mo bawat araw, bawat gabi. Kung talagang nasa iyo ang katotohanan, dapat nagsusumikap ka sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung talagang nasa iyong katotohanan, dapat ang salita ng Diyos ay nakatago sa iyong puso. Lahat po ito mga kapatid, practical na nagbibigay para hindi tayo madaya. Dapat ito ay maging ugat. Okay? Sa puso po natin. Okay? Dapat po ito ay mag-ugat at magbunga. In every season, isa rin ito sa topic kahapon. Okay? Season in trials. Seasons and fruitful. Pinakita pa nga yung 4 na season. Right? Saan ka dun? Okay, so anong gagawin po natin? Kailangan ipamuhay po natin ang katotohanan. Hindi lamang na sa iyo ng katotohanan, of course, magbubunga po yan sa iyong ginagawa in your action. May reflection ba ang katotohanan sa iyo? O baka wala. Dapat makita in your action, in your character, na ikaw ay nagsasabi na alam mo ang katotohanan. Kaya si James, challenge niya. Okay? Challenge tayo ni James to be a doers of the word and not hearers only. Embracing truth means allowing to shape our character. Kaya nga, yung salita ng Diyos, hindi lamang yan binasa mo para lang ilagay mo sa utak natin. Kundi ito ay impluensya ito at mag-shape, maghuhubog ito sa iyong kalidad, karakter, pagkatao mo. Di ba? Sa mga decision mo. Why? Because kailangan dito mag-reflect ang glory ng Diyos in our interaction. Baka hindi. Interaction natin sa iba. Baka walang biyaya yung interaction natin, no? Sa iba. Baka mas masahol pa tayo sa kanila. Right. So ito yung rewards o benefits ng pagtatago ng katotohanan. Kaya mga kapatid, okay? Yung panawagan ng Proverbs chapter 23 verse 3 to buy truth and not sell it. Ito ay panawagan bilang kayamanan ng Diyos.
para sa iyo. Truth above all else. Bakit? Kasi ang katotohanan pong ito ay umugat sa karakter ng Diyos. Nagpakita po ito sa katauhan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-reveal ng kanyang salita. Kaya it needs diligent to pursue. Okay? Hindi basta ito dumarating. Okay? Balik na naman tayo sa laging binabanggit ng modern Christian. It gives sacrificial commitment. Magkakaroon tayo ng sakripisyo po dito. At sa ating pakikisama, sa tulong ng banal na Espiritu, yan yung kailangan po natin. Okay? Kaya kapag nasa iyo ang katotohanan, there are immeasurable reward. Okay? Na makakamtan po natin. Ano yun? Wisdom, okay? Instruction, and discernment. Yan po yung ating makukuha. Kaya i-cultivate po natin. Okay? Well, sapat na o maaring sapat na sa iyo yung mga napapakinggan po natin. Kaya let's cultivate the hunger for truth. Kailangan magkaroon po tayo po niyan. Yan po kasi dahilan din minsan. No? Na magkaroon po tayo ng tapat na pag-aaral ng Diyos. Ipamuhay po natin ang prinsipyo po nito sa ating pamumuhay. Tandaan po ninyo, in doing so, pag ginawa po natin po ito, we give honor to Christ. Bakit? Kasi siya ang katotohanan. Okay? At natutupad po natin ang ating panawagan. Ano ba yung panawagan sa iyo? To be a witness. Okay? Natutupad natin yung calling as His witnesses sa sanlibutan pong ito, na kung saan ang mga tao ay walang pag-asa. Okay? Kung saan ang mga tao ay hilong talino. Sana, no? Ang katotohanan pong ito, ang banal na Espiritu ang siya magbigay sa atin ng kapangyarihan para lalo pang yakapin ang katotohanan pong ito, para maproklama po natin, mas pa sa atin, masabi po natin na nasa atin ang katotohanan, nasa atin ang kayamanan ng katotohanan. Bakit? Ginagawa ba natin ito para sa ating sarili? Hindi rin. Ito ay ginagawa din natin para sa glory ng Diyos at para sa advancement ng His kingdom. Diba? Kaya mga kapatid, evaluate po natin kung ano ba talaga ang tinitreasure ng higit ng bawat isa po sa atin. I-treasure po natin. Okay? Kung ano ang binabalyo po natin. Kung ang katotohanan, of course, ipakita at tingnan po natin kung ano ang pinakamataas na value sa buhay po natin. Pinaprioritize ba natin ang katotohanan or pinaprioritize natin ang mga material na mga bagay? Okay? O lahat na para lang maagaw. Okay? Tandaan po natin ang katotohanan as your foundation. Foundation po ito. Every decision and priorities. Kaya mag-invest po tayo ng paglago ng ating spiritual. Mag-invest po tayo, mga kapatid. Practice po natin na nasa atin ang katotohanan, sa ating mga relasyon, okay, sa ating trabaho. Napapractice ba natin? Nagsasabi ba tayo ng katotohanan sa kanila? Namumuhay ba tayo ng katotohanan sa mga kasama po natin? Kaya nga hamon, let your words and action reflect, okay, sa ating buhay kung hawak po natin ang katotohanan. Kaya manatili po tayo, stand firm in the truth.
Okay? Kaya ang hamon, ibig lang sabihin, be prepared to hold fast to biblical truth. Okay? Magiging magaling po tayong apologetics sa katotohanan. Tangan-tangan po natin. Kaya paghandaan po natin. Kaya tandaan po natin mga kapatid. Kung nasa atin ang katotohanan, proclaim the truth boldly. Ikaw, na sa iyo ang katotohanan. Ibig lang sabihin, karapatan mo, responsibilidad mo na ito ay bahagi sa mga nakapalibot sa iyo as a bearer of truth. Bilang tangan-tangan mo ang katotohanan, responsibilidad mo na ibahagi sa kanila ang katotohanan. Na ibig lang sabihin, magkaroon po tayo ng intentional effort to proclaim Christ. Why? Because Christ, the ultimate truth. Siya ang katotohanan sa ating kalagitnaan, sa mundong ito, na kung saan maraming mapapahamak. Siya ang katotohanan sa mga nadayang mga tao dahil sa paglilinlang ng kanilang sinasambang tao. Nakala nila sila yung may dala ng katotohanan. Tayong may tangan ng katotohanan para lang ibahagi ang kaligtasan para sa mga taong mapapahamak. Yan ang responsibilidad po natin bilang may tangan po ng katotohanan. Manalangin po tayo. Aming Diyos, muli po kami po ay nagpapasalamat sa mensahe namin. Gamat ito ay katotohanan na tangan-tangan po namin. Maaaring ang katotohanan po ito ay nasa isip lamang po namin, pero wala sa puso. Hindi namin po ito naisasagawa. Lalo na po Diyos, ang katotohanan ng kaligtasan, ang ebanghelyo ng kaligtasan. Katotohanan na ito ay aming niyakap na siyang nagbigay para kami po ay maalis sa aming kapahamakang kinalalagyan. Katotohanan na ito ay dala-dala po namin na dapat po namin ibahagi din po sa mga naghahanap din pong katotohanan. Katotohanan na kung saan ay naguhubog ng aming pamumuhay na katotohanan na siyang nagdadala po sa amin sa bawat buhay na ninanais ng bawat isang po sa amin. Kayo ang katotohanan, Panginoon. Kayo ang nasa amin. Tulungan niyo po kami, Diyos, na ito ay ipamahagi sa kanila. Sa kanilang mapapahamak. Lord, maraming salamat sa biyayang pakikinig na binigay niyo po sa amin. Salamat sa endurance, pagtitiis, sapagat alam po namin, Lord, na ang pagtitiis po ito ay makikinabang po kami. Lalago po sa salita mo. Lord, maraming salamat. Purihin ka sa pamidalangin sa pangalan ng Jesus. Amen.